Mga ka-sports, mukhang seryoso talaga ang Australia laban sa Gilas Pilipinas dahil imagine nyo sobrang lakas na nga ng lineup nila pero dinagdagan pa nila ng isang 6-time NBL MVP na si Bryce Cotton bilang isang naturalized player sa kanilang team. Ang tanong ngayon ng napakadaming fans, bakit kailangan pa nilang gawin iyon? Ganun ba kalaki ang respeto nila sa Gilas Pilipinas? At habang pinag-uusapan ang malupit na lineup ng Australia, usap-usapan din ngayon ang pabalik nila kay Renz Abando sa Gilas dahil marami ang naniniwalang siya raw ang isa sa kayang tumapat sa explosiveness ni Bryce Cotton. Pero hindi lang yan mga ka-sports dahil may isa pang mainit na issue ngayon sa PBA. Si Calvin Abueva, isang pagkakamali na lang daw ay posibleng maban muli o tuluyang mawalan ng career sa liga. At syempre, pag-uusapan din natin kung bakit si Kai Sotto ang tinatawag ngayong missing piece ng Gilas kontra Aussie at Kiwi. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, bakit nga ba all out ang Australia? Mga ka-sports, kung susuriin natin, hindi naman talaga kailangan ng Australia ng naturalized player para maging contender sa Asia at maging isa sa pinakamalakas na national team sa buong mundo. Sa katunayan, kahit puro local players lang ang gamitin nila, isak pa rin ang lineup nila. Marami sa kanilang players ay galing sa NBA, EuroLeague o kaya naman high-level NBL competition. At na-prove nila yan noong second window nang dumayo sila sa Pilipinas. Kahit nga nasa home court advantage ang ating national team, hindi pa rin nating nagawang makuha ang panalo laban sa mga Aussie. Kaya marami talaga ang nagtataka nang idagdag nila si Bryce Cotton. Para sa iba, malinaw ang mensahe ng Australia. Ayaw talaga nilang magkamali, ayaw nilang mabigla at gusto nilang siguraduhin na kontrolado nila ang laban kontra Gilas Pilipinas. Dahil nga alam nila na kapag kompleto at healthy ang Gilas, ibang klase rin ang kayang ibigay ng Philippine team. So ngayon sa mga di pa po nakakakilala, sino nga ba talaga si Bryce Cotton? Para sa mga hindi pa gaanong nakakakilala kay Bryce Cotton, isa siya sa pinaka-dominanting import at scorer sa kasaysayan ng NBL Australia. 6-time MVP, elite scorer, deadly shooter, mabilis, creative talaga sa opensa, at kayang mag-take over ng laro anumang oras. Parang combination ng bilis, shooting at killer mentality. At ang mas delikado rito, sanay na sanay siya sa Australian system at physical style ng basketball. Kaya malaking problema ito para sa depensa ng Gilas Pilipinas. Kaya posible rin na hindi lang para sa third window itong plano ng Australia. Maraming observers ang naniniwala na sinusubukan na nila ni Bryce Cotton bilang long-term naturalized player para sa mas malaking torneo kagaya ng Olympics at FIBA World Cup. Kumbaga, test run pa lang ito pero seryoso agad ang kanilang kalawan. So ngayon, napakalaking hamon kay Coach CTC. Ngayon, napakalaking challenge ito para kay Coach Tim Cona dahil hindi lang basta laro ang pag-uusapan dito. Pressure game po ito. Una, kulilat ang Gilas noong second window. Pangalawa, kailangan nating bumawi para manatiling buhay ang tsansa natin sa qualification. At pangatlo, Australia mismo ang kalaban sa sarili nilang baluarte. Ibig sabihin, crowd advantage nila, momentum, physicality at experience na nasa side lahat ng Aussie. Pero, kilala natin si Coach Tim. Mahilig siya sa system basketball, chemistry at discipline execution. At kung may chance man ang Gilas para makasaway sa Australia, manggagaling iyon sa team chemistry, depensa at tamang execution sa crucial moments. So ngayon, anong mga posibleng lineup ng Gilas? Kung hindi gaano magbabago ang lineup ng Gilas, inaasahang ito pa rin ang magiging core ng national team. Unang-una dyan si Justin Brownlee, Scottie Thompson, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, AJ Idu, CJ Perez, Chris Newsom, Calvin Oftana at si Quinton Milaro Brown. Habang si Mike Phillips naman ay posibleng hindi muna isama sa third window ayon sa naunang pahayag ni Coach Tim Cone. So ngayon, si Kai Sotto nga ba ang missing piece? Pero para sa maraming fans, may isang player na pwedeng magbago sa lahat at walang iba kundi si Kai Sotto. Sa totoo lang mga sports, malaking bagay talaga kung available si Kai. Unang-una po sa lahat, iba talaga ang impact na nabibigay ng 7'3" dahil nga sa kanyang taas, automatic rim protection agad yan. Kapag nasa loob si Kai, dalawang beses mag-iisip ang kalaban
kalaban bago umatake sa shaded area. Pangalawa, malaking advantage ang kanyang NBL experience. Dahil nakalaro niya mismo ang ilang Australian at New Zealand players at alam niya ang galawan, sistema at physicality ng mga ito. At hindi na siya mabibigla. At higit sa lahat mga sports, kayang-kaya ni Kai tumulong sa parehong opensa at depensa. Kapag healthy si Kai Sotto, mas nagiging balance ang Gilas Pilipinas. Ang problema lang, di pa rin 100% sigurado ang availability niya dahil nga sa mga posible pa siyang sumali sa NBA Summer League, NCAA Division 1 at ano pang liga ang ino-offer sa kanya. Pero kung makakapaglaro siya laban sa Aussie at Kiwis, malaking boost talaga ito para sa ating national team. So ngayon, dapat ba talagang isama sila kay Renz Abando? Ngayon naman, usap-usapan ng fans ang pangalan ni Renz Abando. At sa totoo lang maraming valid na dahilan kung bakit gusto siyang makita ulit sa Gilas. Unang-una po dyan, isang elite athlete talaga siya. Explosive, mabilis, mahaba ang kanyang wingspan at may energy sa depensa. Pangalawa, napatunayan niya sa FIBA World Cup 2023 na kaya niyang sumabay sa international level. May depensa, may athleticism, may transition offense at kayang magbigay ng momentum plays gaya ng blocks at highlight dunks. At kung ang pag-uusapan ay kung sino ang kayang humabol o mangulit kay Bryce Cotton sa perimeter, isa na talaga si Abando sa magandang option. Kaya maraming fans ang umaasa na sanay mapasama siya kahit 30-man pool ni Coach Tim Cone para sa Asian Games. Dahil sa panahon ngayon, kailangan talaga ng Gilas ng athletic wing defender at energy players. At si Abando ang kayang magbigay niyan. So dito naman tayo sa PBA. Calvin Abueva, posible daw maban. Samantala, ibang issue naman ang kumugulo ngayon sa Philippine Basketball Association. At ito ang tungkol kay Calvin Abueva. Ayon sa mga lumalabas na ulat, isa na lang daw na major incident ay posibleng humantong sa panibagong long suspension o mas malala pa ang lifetime ban. Nagsimula ang kontrobersya matapos ang tensyonadong nilang laro kontra Magnolia kung saan na-involve si Abueva sa hard foul at mainit na sugatan. Dagdag pa rito ang kanyang cryptic post sa social media na lalong nagpainit sa usapan. Alam naman nating lahat kung gaano kagaling at ka-valuable si Calvin Abueva kapag focus siya sa basketball. Energy, rebounding, defense, intensity. Pero malaking challenge talaga para sa kanya ang consistency sa behavior at discipline. At maraming fans ngayon na nag-aalala dahil sayang talaga ang talento ni Abueva kung mauuwi lang ulit sa suspension ang kanyang career. So ngayon, must win versus New Zealand. Bago tayo magtapos, huwag nating kalimutan na sobrang importante rin ang laban kontra Kiwis. Dahil dikit ang standing, bawat panalo napakahalaga. Kapag natalo ang Gilas, mas mahihirapan tayong makahabol para sa qualification patungong FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kaya kailangan kompletong lineup, healthy players, solid chemistry at disiplinadong laro. At dito talaga papasok ang halaga ni Kai Sotto, Brownlee, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at iba pang core players ng Gilas. Kaya ngayon mga sports, sa tingin ninyo, kaya bang tapatan ng Gilas ang all-out ng Australia na may Bryce Cotton? Dapat bang isama si Lakay Renz Abando sa lineup? At si Kai Sotto ba talaga ang missing piece para matalo ang Aussie at Kiwis? I-comment nyo po sa baba ang iyong hinaing at babasahin ko yan. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang Gilas at PBA updates. Maraming salamat mga sports. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!